Samantala, pangungulekta naman sa mga patay na isda. Nako, ito yung nandiyan po sa may bahagi ng Lakeshore sa Laguna Lake. Nagpapatuloy ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister El, kay Raymond, may mga naglulutangan pa rin ng mga patay na isda sa bahagi ng Lakeshore sa Laguna Lake lungsod ng Taguig. Ayon sa Taguig Lake and River Management Office, 2,120 kilo na ng mga patay na isda ang nakolekta mula sa mga baybayin. Ngayong araw nakita natin na 4 na kalahating sako ang nakolektang patay na isda sa Lakeshore. Amoy rin yung masangsang na amoy na ayon sa LRMO, bahagi ng natural na proseso ng pagdecompose ng mga patay na isda na naglalabas naman ng ammonia at hydrogen sulfide. Araw-araw ang ginagawa nilang paglilinis at pagkolekta ng mga patay na isda na posible nilang resulta ng mababang dissolved oxygen dulot naman ng mainit na temperatura, pabago-bagong kondisyon ng klima at pagdami ng lumot. Patuloy ang pag-monitor ng LRMO sa kalidad ng tubig sa lawa. Nanawagan din sila sa mga fish cage operator na iwasan ang overstocking upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sabi naman ng admin office ng TLC Park dito sa Lower Bicutan, wala namang restriksyon sa panguhuli ng isda at hindi naman ipinagbabawal ang pagkonsumo sa mga nahuhuli mula sa bahaging ito ng Laguna Lake. Ayon kay Ismael Deslani, Pangulo ng Sea Farm Sea sa Lower Bicutan, karamihan o karaniwan na yung fish kill dito kapag mainit yung panahon. Asahan na rin daw ang fish kill sa panahon ng taglia kung kailan naman nagiging berde yung tubig, mas maraming lumot ang mga baybayin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH. Laki Raymond. Paano anong yung sa dami ng isda na yan na lumutang na kinukuha, paano ang disposal nila? Saan nila dadalhin o dinadala? Oo, Lakay Raymond, tinanong natin yan kanina ang binabanggit nung pangulo nitong Sea Farm Sea. Meron dito sa bahagi ng Lakeshore, may pinagdadalhan sila noong mga nahuhuli nilang isda para doon sama-sama na i-decompose yung mga napatay na isda, Lakay Raymond. Oo, para so hindi talaga hindi nila hinahayaan talaga, Lakay Raymond, na nasa gilid lang, nag-iipon-ipon. Kaya mabilis din nila talaga na nakokolekta, Lakay Raymond, yung mga patay na isda at na-decompose naman kaagad. Yun lang para lang mapawi yung pangamba nung ating mga nakikinig at nanonood na baka gawin sa ibang o gagawan pa ng ibang paraan yung mga isdang na lumutang na yan. Kasi siyempre, pwede mong gawin daing yan. Baka pagka-denying mo yan, hindi na ganun kahalata. Pero yan ay may risk sa kalusugan. Hindi maganda. So talagang yun ang mahalaga doon, binabantayan para yung sigurado na yung disposal maayos at hindi na napupunta sa ibang bagay yung mga isda na yan. May tansya sila, mga ilang tonelada na yan? Mahigit 2,000 kilo na, Lakay Raymond, yung mga patay na isda, yung kanilang nakokolekta. Active naman, Lakay Raymond, sa pag-monitor itong LRMO ng Taguig City, yung Taguig Lake and River Management Office. At sinisiguro nila na nade-decompose yung lahat ng mga nakokolekta nila na patay na isda. Puro tilapia yan? Ay, Lakay Raymond, Halo. hindi ko na nalapitan yung mga yung mga nakuhang mga patay na isda mga nasa sako na Yung iba nandoon naman, yung iba nasa bangka pa. Pero nung kanina halos wala na kasi mabilis nga yung nagiging aksyon, hindi nila hinahayaan na dumami yung mga lumulutang. So kung merong mangilan-ngilan, agad nilang tinatanggal. Alright, para sige. hindi na umalingasaw. Mamamaho yan Correct, Sister El, may masangsang na nga na amoy. Pero hindi naman ganoon kagrabe. Hindi naman ganoon kagrabe. Alright, salamat Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat si Giselle Ricafort.